Isang mapagpalang araw po ng linggo sa inyong lahat. Good morning. Ayan. Ako po yung natutuwa at may mga mukha akong nakikita na dating wala. Ayan. Unahin ko na po si Brother Luisito. Nasaan na siya? Ayan. Nakasombrero pati. Nakasombrero pala, kaya hindi ko nakikita. Okay. Si Brother Anselmo, matagal pong nawala. Ngayon bumalik. Ayan. Sino pa po? And I'm so happy na, I just want to share to you yung natutuwa ako. Yan, si Brother, yung pare ko po, si Brother Nestor, napamuhat po nung magbalik, dire-diretso po siya, walang absent. Wala mang absent. O baka nung absent ako, absent. Ayun, ganyan. Ayan, thank you po na consistently nandito po kayo. Ako po, yung pong presensya nyo lang ay napakalaking kasiyahan na po para sa akin. Ayan, sino pa ba? Sino pa ba ang mga nawalang nagbalik? Ayan, sabi siguro ng iba, gusto, para ma-mention ako sa pulpito, dapat pala. Nawawala ako paminsan-minsan, ano? Ayan. Ito po ang ating topic for today. Yan, masyadong i-display agad. Pero bago po yan, may introduction po ako. But before anything else, let us all bow down our heads and focus on the goodness of our God. Bless His holy name. Hallelujah. 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 Oh, thousand praises to you, our King. Oh, our God, our honor, our Lord, our Savior. Oh, you are holy, majestic. Oh Lord, kulang po ang lahat ng salita, Panginoon, to give adoration, to attributes to your beautiful name, Jesus. Thank you that you are with us today. Kayo po yung tagapagsalita namin, Panginoon. Kasama po namin kayo. Father God, Jesus, and the Holy Spirit, we welcome your presence. Oh, we honor you. We honor you, our God. Lord, maraming salamat, Panginoon, na kayo po ang magpapahayag sa umagang ito. Lord, itago mo lang po ako sa inyong likuran, Panginoon. Ako po ay messenger mo lang, Panginoon. And I pray that let your heart be heard, Panginoon. Let your spirit, Panginoon, ang mag-connect and mag-convict sa aming mga espiritu, Panginoon. Including me, Father God, including me. Father God, nagpapakumbaba po kami sa inyong harapan sa umagang ito. Humihingi po kami ng kapatawaran sa anuman mong pong karumihan, kasalanan at pagkukulang na aming nagawa sa inyo, Panginoon. Lord, you know our lives, you know our hearts, and you can read our minds, God. Lord, forgive us. Forgive us, God. Forgive us. And Lord, hinihiling po namin, Panginoon, na sama-sama kami po, Panginoon, ay kausapin mo sa umagang ito. Let there be transformation, Panginoon. Renewal of the mind, Panginoon, sa aming lahat. Lord, thank you na ang salita mo, ang espiritu mo ay sapat na sa amin sa umagang ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ayan. Bago po yan, may introduction lang po ako. Ang atin pong tatalakayin sa umagang ito ay matatagpuan, mga talata na matatagpuan sa aklat ng Pilipos. Okay, para pong doble-doble yung damit ko, nasa kaya yung ventilador dito? Can I please, meron po doon sa kwarto. Okay? Ito po ay sulat ni Apostol Pablo, syempre, di po ba? Ang aklat ng Pilipos ay sulat po sa atin ni Apostol Pablo. Okay, kapag narinig po nyo, okay, kala ko po hindi naka-on yung mic ko. Kapag narinig po nyo ang word na Pilipos, ano po yung sumasagi sa inyong kaisipan? O ano yung familiar na salita na matatagpuan sa aklat na ito?
Example po, sa aklat ng Joshua, familiar, Joshua 1:8, di ba? Sa Mateo, yung go and make disciples. Tama? Sa awit, pagpupuri. Si David, right? Genesis, the creation. Okay, pagdating po sa aklat ng Pilipos, pag narinig po nyo yon, ano po yung sumasagi sa inyong kaisipan? Okay, prayer. Sino yung sumat? Okay, what else? Parang malapit na ako magkameron ng gift check. Ngayong magdi-December na po. Gusto ko po Tagalog. Gusto ko po Tagalog yung sagot. May hinahanap akong sagot. Pag narinig nyo ang word na Pilipos o aklat ng Pilipos, ano po yung sumasagi biglang-bigla sa inyong kaisipan kung nagbabalasa tayo ng Biblia? Kagalakan, I like that. Pananampalataya. Okay, pananampalataya. Pananampalataya, okay. May gusto pa akong isang salita na basta po ang dali ko pong ma-mention yung talatang yon. Biglang-bigla na lang po, ang ganda-ganda po nun. Ang ganda-ganda po nung word na yon sa aklat ng Pilipos. But the first talaga is kagalakan. Ha? Sorry, sabay. Ano? No. Yung, it is an attitude, parang character. Yan, it is a character. Ha? No. Bibigyan ko kayo ng tip. Nagsisimula din sa letter K. It is a character na gustong-gusto ko yung character na yun. All of us, especially the leaders, must possess that character. Especially the leaders. Ha? Kabanalan, katapatan, talaga. Kagalakan na nga. May gift check na nga si Brother Yang doon eh. I want to give one more gift check. Sa December po hindi ko pa nahawakan. Ka. Or, ka. Okay? Oh my God. Sige. This is, okay, another tip pero tatayo na. Baka magkasabay-sabay kayo. Okay? Tatayo ha. Pag sumagot na nakaupo at hindi nakatayo, sorry. Kasi di ba? Ayoko ng conflict. Okay, ito ang napakagandang tip na alam kong swak. Swak na swak. Malalaman nyo. Wala pa talaga? Okay, tatayo ha. Pag hindi tumayo, hindi. Talaga nakakatuwa, no? Okay, this is a character. Character. Ugali. Pag-uugali, character. Okay? Kanangina pa po yan eh. Ito na. This is, tayo ha, a character of Jesus. Ha? Oh, katama. Humbleness. Kapakumbabaan. Sa Pilipos 2, di ba? Si Jesus tularan nyo. Sabi dito, dahil sa kanyang pakumbabaan, siya ay Diyos na naging tao to the, alam niyo yun? To the form of a man na sobrang kapakumbabaan o pagpapakababa. Pag po natin kiniko ang aklat ng Pilipos, unang-una ko naisip kagalakan. Kasi diyan sinabi ni Pablo na, anong sabi? Yung shortest verse, Sister Jenny, magalak kayo. Rejoice, di ba? And kapakumbabaan ni Lord Jesus sa Pilipos 2, di ba? Kapakumbabaan. Di ba? Sabi po doon, Jesus, di ba? Alam naman natin yon. Jesus is God who became man na nagpakumbaba to the very lowest form. Okay. Okay po. I'll go ahead. Tama? Mababakas po sa liham na ito na si Apostol Pablo ay laging ina-exhort yung kagalakan. But, alam po niyo mga kapatid, he was in prison.
He was in prison when he wrote that. Makikita po natin yun sa Pilipo 1:7 and Pilipo 1:19 na siya ay nasa kulungan. So, ang ibig lang pong sabihin, mga kapatid, hindi nakabase sa kung nasan ka, kung anong sitwasyon ng buhay mo, upang ikaw ay magkamero ng kagalakan. It is simple, nakasalalay po ito o nakadepende sa kung gaano kalalim yung pagmamahal at pag-iibigan nyo ni Lord. Nakabase po ito, mga kapatid, sa relasyon natin sa ating Diyos. And kung kilala natin ang ating Diyos. Kasi kung kilala natin siya, regardless of any circumstances, tayo ay hindi nawawala ng kagalakan. Kasi yun lang pong merong promise sa ating si God, di ba? Na one day, tayo ay kanyang tutubusin, tayo ay kanyang dadalhin to wherever to wherever he is. Napakalaking pag-asa na po, kapayapaan at kagalakan ang dapat nasa puso natin. At alam natin na anuman po yung nangyayari sa ating kapaligiran ngayon, ito ay lahat temporary. Temporary. So, hindi ba sapat yun para tayo ay hindi lang magkameron ng kapayapaan, kundi kagalakan. Kasi meron tayong Diyos. Meron tayong Diyos. Katulad ni Apostol Pablo, napakaraming hirap ang kanyang dinanas. Si Apostol Pablo na lang po, wag na si Jesus. Kasi si Jesus, sabi nyo, Jesus naman kasi talaga namang kaya niya eh. Kasi siya ang para bang siya ang promise, di ba? Siya ang promise Messiah, siya talaga yung nakatalaga, yung parang napakataas talaga ng ating Panginoon. So I would like to cite as an example si Pablo. Kasi si Pablo, just like you and me, ay isang taong-tao. Taong-tao siya. Nararanasan ang lahat. Naranasan niya ang lahat. Subalit, yung kagalakan po ni Apostol Pablo, hindi nawawala. Regardless of the condition of his life. Tayo ba? Tayo ba? Regardless ng sitwasyon ng buhay natin, masaya ba tayo? Hello? Hello? Masaya? Masaya ba talaga? Ang paghugutan po natin ay yung Diyos na meron tayo. Yun ang paghugutan natin ng kagalakan. Kagalakan. Kasi, ang kasiyahan po, madaling mawala unless yung kagalakan, nandito yon. Kasi hindi nawawala sa puso natin ang pag-ibig ni Lord. Okay, ano pa po? Sa aklat din po ng Pilipo, tama yung isang yung pagtitiwala ni Lord. Sabi, nakalagay din po dito na in-exhort tayo ni Pablo yung pagtitiwala at matibay na pananalig sa Panginoong Jesus. Sabi pa po doon, sabi niya yung tatag ng loob at pagtitiwala sa kabila ng panahon ng mga suliranin. Why? Why ina-exhort ni Paul yung matibay na pananalig? Kasi po, bilang mananampalataya ng Panginoong Jesus, ay lahat naman talaga tayo may pananalig. Amen? Amen po ba? Lahat tayo may pananalig. Nananampalataya tayo sa Panginoon. Pero ang tanong, kumusta ang pananalig nyo? Ha? Shaky ba? Kumusta? So ang gusto ni Pablo, matibay. Amen po ba? Matibay na pananalig. Matibay na pananalig at pagtitiwala. Pagtitiwala sa Lord. Ang pagtitiwala ba natin sa Lord is 100%? O depende? Depende sa takbo ng mga pangyayari. O 100, sabi nga 101% pa ba? Kumusta ang pagtitiwala natin sa God? So, yun po ang ina-exhort sa aklat ng Pilipo. And next, number 3, dito po sa aklat ng Pilipos, kasi maigsi lang po yung, ay anak, pakipatay nga muna at diyan na pupunta yung kanilang paningin.
gusto ko po sa akin muna nakatingin. Ayan. Ayan. Nasa na? Number 3, na ina-exhort tayo ni Pablo, or number 3 na makikita po natin sa Aklat ng Pilipos, ay pinasasalamatan din niya ang mga mananampalataya sa lugar na yon kasi sa ipinadadala nilang tulong. Tama po ba? Oo si Brother Yang kaya alam niya. Dahil sa ipinadadala nilang tulong sa panahon ng mahigpit na pangangailangan. Kasi alam po niyo mga kapatid, mararamdaman ng tao na yung bang sobrang nakaka-touch, kung yung talaga sa sobrang pangangailangan o talagang yung sa kagipitan, biglang, wow, ginamit ang kapatiran. Tama po ba? Yung bang walang-wala na talaga, tapos wow, parang nag-response itong kapatiran na to sa move ng Lord sa buhay ko. Kumikilos ang buhay ko, sa buhay ko ang Lord through this person. Kung tayo ay sensitive. Kaya sabihin mo sa katabi mo, maging sensitive ka. Okay? Maging sensitive ka kasi sobrang pasasalamat ni Pablo sa mga taga-Pilipos kasi sabi dito, basahin po niyo ang buong Pilipos. Hanggang number 1, 2, 3, 4 lang naman. Sabi doon, pinasasalamatan niya ang mga mananampalataya. So, tayo yon, mananampalataya. Sa Pilipos, sa tulong na ipinapadala nila sa kanya sa panahon ng mahigpit na pangangailangan. So, today, again, I would like to thank every one of you. Jesus is our shelter, International Ministry Incorporated, sa lahat din po ng tulong na binibigay nyo unselflessly from the day 1 na nandito po tayo until this very moment. Paulit-ulit po, but again, I would like to say thank you. Thank you po talaga. Wala tayo sa kinalalagyang natin ganito kung wala yung mga offerings nyo. But hindi lang po yung monetary ang gusto ko ipagpasalamat. Your very presence in this church and yung support po nyo sa prayer. Yung support po nyo sa prayer. Again, I would like to say thank you po. And of course, sa mga manggagawa. Sa mga manggagawa, ayan, alam po nyo sa puso nyo. Sa mga manggagawa ng Jesus is Our Shelter Church, International Ministry Incorporated, na talagang unselfishly, ibinibigay nyo yung inyong talento, yung inyong oras, di ba? Ibinibigay nyo para sa Lord. Some of them sacrificially doing it. Pero thank you po talaga. Kung lagi ako nagpapasalamat, I know the Lord also won't forget all your labor of love for Him. Kasi sa Kanya muna, bago pa sa church. Di po ba? Okay, kaya po natin nagagawa ito ng may consistency, ng buong kalakasan, ng may kagalakan, ng may kagalakan, dahil kay Lord. Di po ba? Kay Lord. Okay. Then pangalawa na lang po, dito sa mga ministeryo na pinagkatiwala niya sa atin. Thank you po for everyone. And then, pang-apat, 5 lang po, ito, nananawagan din po, yun na, yan, yung magpagpapakumbaba, yan. Sa mga, alam po nyo, minsan ang hirap magpakumbaba kasi, pag ikaw ay parang, sabi nga, open rebuke is better than a hidden love. Minsan ang hirap kasi minsan yung mga tipo na ibigay mo yung kapakumbabaan. Kahit po sa akin, yung pag nasa posisyon ka, di ba ba? Kapag nasa posisyon ka na parang, ito ang gusto ko ito ang katwiran ko ito ang saloobin ko di ba? So, ito. Di po ba? Yun. Lahat naman po tayo. So, minsan, ang hirap dong i-express yung kapakumbabaan. Tama po ba? Kasi you were given the opportunity to have power, to have authority. Di ba? So, minsan, ina-exercise natin yon ng tama lang ba na ganun yung pag-exercise natin nung ating authority kung tayo ay nasa leadership? Yan. I'm speaking now of the leadership. Di po ba? Yan. Tama lang ba? O still dapat magpakumbaba tayo? Why? Si Jesus Christ nga Diyos na Diyos Sabi sa Pilipos 2. Di ba?
nagpakumbaba to the lowest form. Sabi pa doon, an example that we should follow. Kung mali ako o tama. Anyway, hindi yun ang topic ko. Pinapasadahan ko lang po ang Pilipos. Kasi nasa Pilipos yung topic ko. Sabi doon na an example that you should follow is the Lord. So yun, as I'm saying, ang hirap po minsan na magpakumbaba pag pinagkalooban tayo ng opportunity, pribilehiyo, na tayo ay nasa leadership. So, tayo po ay iisang katawan. So, there must be always communication and consultation. Amen po ba? Amen. Yan. And then last, kahapon ko lang po ito nakita. Pangangaral ng mabuting balita. Sabi ni Pablo sa Filipos 1:15-18, ang mahalaga ay maipangaral, tapat man o hindi ang hangarin. Wow! Di ba? Sabi ko, ang ganda ha. Basahin po nyo, Filipos 1:15-18. Ang ganda. Sabi doon, yung iba nangangaral sa pansariling, so yung maraming motibo ang pangangaral ng ebanghelyo. Pero sabi dito, ang mahalaga, sabi ni Pablo ha, ang mahalaga ay maipangaral tapat man o hindi ang hangarin. In bad faith or in good faith. Di ba? In bad faith, parang pwede ba yon? Sabi niya eh. So ibig sabihin, ang nakikita ko lang po dito, it's because ganun kaimportante na maipangaral. Ganun kaimportante na maipangaral ang mabuting balita. Kaya, ano man yung motibo, whatever it is, just preach. Preach the gospel. Anyway, ako po ngayon ay pupunta na sa aking topic na matatagpuan din sa Pilipos. Sa Pilipos. Sabi ko, All Saints Day. All Saints Day. Ano kaya yung maganda kong itopic sa All Saints Day? Dahil dun sa alam mo na, All Saints Day kaluluwa, ganyan. Hindi naman importante. Alam naman namin na ang judgment once lang. And then, yun na. Sabi ko, ano kaya? Bigla pong naisip ko yung sinabi ni Pablo, kaya napunta ako dito sa topic na to at napunta ako sa aklat ng Pilipos. Maiksi lang po kasi yung topic ko, isang punto lang. Kaya may introduction ako kung what Pilipos book is. Naisip ko pong bigla yung word ni Pablo sa Filipos 1:21 na to live is Christ and to die is gain. Sabi ni Pablo doon sa English, for me, to live is Christ and to die is gain. Sabi ko, sige nga, hanapin ko nga ito, kung anong ibig, kung anong dating nitong, bakit ba, yun ang naisip ko. Kasi kamatayan, di ba, All Saints Day, kamatayan. So, kamatayan, to die is gain. Kamatayan, die. To die is gain. Sabi ko, kamatayan, All Saints Day. Sige nga, pag-aralan ko nga itong Filipos na to, Filipos 1:21. Kaya dito po ako nadala ng ating pagsasalu-saluhan sa umagang ito. Ang Filipos 1:3-30, ang title po niya is, Ang Panalangin ni Pablo para sa mga Kristiyano ng Filipos. Filipos 1:3-30. Pero, hindi ko po lahat yan babasahin. I just want all of us to concentrate, to focus, to study and analyze yung Filipos 1:21-26. Doon po tayo sa sentro. At doon ko po nakita itong topic ko for today na selfless prayer. Kanina doon sa kanta, may selfless akong nakita doon sa huling kanta, selfless. May nakita akong selfless. Sabi ko, ito na. Ito na yung topic na talagang alam kong para today. Yung may selfless yun sa huling part ng kanta. Selfless faith. Yun. Dalawang ulit binanggit. Selfless faith. Talagang ito, inano ko lang po itong word na selfless. Parang pinag-pray ko lang. What is the title? Part of Apostle Paul prayer when he was in prison. Sa Filipos 1:20-26, ito po yung ating pag-uusapan.
Ang aking pinakananais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin, kundi magkaroon ako ng lakas ng loob sa lahat ng panahon. Wow! Vital ang lakas ng loob sa lahat ng panahon. Have you remembered, mga kapatid, I always exhorting you to be courageous, to be brave, di ba? Dahil kung pinagsisigawan dito, dapat ang sundalo ng Panginoon matapang, di ba? Brave. Kasi dapat meron tayo ng lakas ng loob, katibayan ng loob, matatag na determinasyon, whatever it is, sa lahat ng panahon. Upang sa mabuhay o mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Sapagkat para sa akin, ito na po ang Pilipos 1:21. Sapagkat para sa akin, si Kristo ang buhay at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Di ba? Diyan po muna tayo. Okay. Sabi ni Paul, para sa akin. Parang ang idea ni Paul o ang conviction ni Paul, si Kristo ang buhay at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Alam po niyo, mga kapatid, sa buhay Kristiyano, mostly na mga prinsipyo at pamantayan ay paradox. Alam mo yung word na paradox? Paradox sa prinsipyo at kaisipan ng mundo. Ibig sabihin ng paradox, may tawag doon, contradiction. Tama ba? Contradiction. Paradox, contradiction, statement that leads to conclusion that seems logically unacceptable or senseless. Parang ito, sa buhay sa mundo, pakinabang ang mamatay? Ayoko pa ngang mamatay. Gusto pang mabuhay, di ba? Kaya nga nagpapagamot. Kaya nga, ang ospital ngayon, ang dami-dami ospital. Doon nga lang sa may trabaho ko, napakalaking ospital, Alliance. Kung ano yung Alliance Hospital. 2 taon na yatang ginagawa sa laki. Di po ba? Kasi nga, para sa iba, kalugihan ang mamatay. Pero para kay Paul, pakinabang. That's what I'm telling you, mga kapatid, na sa paradox. Iba yung prinsipyo, kaisipan, pamantayan ng mundo, paradox sa prinsipyo ng Biblia o pamantayan ng mga mananampalataya. Amen po ba? Minsan maririnig po nyo yan, pag kayo nagbasa ng librong, kahit anong Christian books, paradox. Ano ba yung paradox na yan? Like example, na ano yung paradox? Giving. Di ba? Giving. Di ba? Pag nagbigay ka, mawawalan ka. Pero, nawalan ka. Di ba? Binigay mo eh. Pero, paradox, tayong mga mananampalataya, alam natin, pag tayo nagbigay, dun bubuksan ng Panginoon ang pagpapala. Di po ba? What else ang paradox? Patience. Di ba? Minsan, pray ka ng pray for the answer, matagal na ka nag-pray, sabi mo, di na ako sasagutin ng Lord. Ayoko na. Walang patience. Andyan na pala. Sa mga katulad nating mananampalataya, yan na pala eh. Yan na. 2 araw na lang, ito na. Kung naging consistent and, sabi nga, pray unceasingly. Tama? Pray unceasing. Walang tigil. Yun ang Kristiyano. Pero sa Katoliko, sa mga sa Panginoon, yung patience wala. Gumi-give up agad. Sayang ang oras. Sabihin nila. Pero sa atin, pag tayo may patience, kapakinabangan yun. Kasi, nandiyan na pala yung sagot ni God. Andyan na. Di ba? So, ganun din po, paradox. Yung kamatayan sa tingin ng mundo ay kalugihan. Pero sa tingin ni Apostol Pablo at ng mga mananampalataya, ito ay kapakinabangan. Amen? Sige. Sino po sa inyo na naniniwala na ang kamatayan ay kapakinabangan? Can I see the hand? Kokonte. Yan. Sino ang naniniwalang ito ay kalugihan? Okay. So, nahiyalang hindi pa prepared yung iba. Ayun lang yun. Ayan. Naniniwala din sila na kapakinabangan. Kaya lang, parang, basta, di ba, we need to be honest. Kahit ako.
Gusto ko pang mabuhay. Pero si Paul iba eh. Ako gusto ko pang mabuhay. Bakit? Malalaman niyo kung bakit gusto ko pang mabuhay. As we go on, tawag dito, studying this prayer of Paul na gusto ko pang mabuhay. Let's move on. Sa verse 22, ito na. So, tandaan natin, para kay Paul, kapakinabangan ang kamatayan. Yun ang kanyang stand. Paniniwala. Ngunit, ito ang gustong-gusto ko eh. Ngunit, sabi ko sa anak mo, i-bold mo yan. I-bold mo yan. Ngunit, sa pananatili kong buhay, ay makagagawa ako ng mabuting bagay. Hindi ko malaman ngayon kung alin ang aking pipiliin sa dalawang hangarin. May pag-aagam-agam na si Paul. Kaya gusto ko si Paul taong-tao. Tama, nakuha niyo, katulad ko, nyo, yung bang nagdadalawang isip, nag-aalinlangan, nagbabago, di ba? Okay? Nagbabago ang isip taong-tao. Kaya I want him na makita natin as a pattern ng ating buhay, pananampalataya, at ng ating prayer. Okay, sabi dito, ngunit sa pananatili kong buhay ay makagagawa ako ng mabubuting bagay. Siyempre, buhay ka. Pagpatay ka ba, may magagawa ka pa? Wala na, di ba? Hindi ko malaman ngayon. Yan. Ito na, pumapasok na yung tawag doon, yung parang, yung conflict in the mind. Hindi ko malaman ngayon kung alin ang aking pipiliin sa dalawang hangarin. Hindi niya malaman, di ba? Kung kapakinabangan ba o yung kalugihan. Hindi na malaman ni Paul. Kayo ba? At least awakening ito sa atin. Maganda po to. Ang ibig ko'y pumanaw na sa buhay na ito upang makapiling ni Kristo. Yamang ito ang lalong mabuti para sa akin. Next. Meron ba? Sa kabilang dako. Kung mananatili akong buhay, okay, balikan natin ang yung 23. Tandaan po nyo to ha. Sabi ni Paul, ang ibig ko'y pumanaw na sa buhay na ito. Yun ang desire ni Paul. Ang ibig ko'y pumanaw na sa buhay na to. Ay, syempre, be smart. Ay, kapakinabangan nga eh. Bakit mo na naisin? Di ba? Yung hindi kapakinabangan. So, Paul expressed his desire. His desire. Desire lang naman. Desire. Desire. Ang ibig ko sa buhay na ito, upang makapiling ni Kristo, yamang ito ang lalong mabuti. Siyempre, lalong mabuti. Ba't mo ba pipiliin yung second best? Ay, doon ka na sa topic, pinakang best. The very best. Hindi na yung better or good or the second best. The better. Sabi niya, yung mamatay, yun daw yung lalong mabuti para sa kanya. Kaya ibig na niyang pumanaw sa buhay na to. But, anak, sa verse 24, pagpatuloy natin, sa kabilang dako, kung mananatili akong buhay, ay makabubuti naman sa inyo. Kung mananatili akong buhay, ay makabubuti naman sa inyo. Dahil doon, dahil sa magandang hangarin, noble, divine na hangarin ni Paul, sabi niya, dahil dito, natitiyak kong ako'y mananatili pang buhay at makakasama ninyo upang matulungan kayong makapagpatuloy ng may kagalakan sa inyong pananalig sa Panginoon. Nakita po nyo? Nakita po nyo yung desire niya. Gusto ko nang mamatay, kung pwede lang. Ha? Kasi ito kapakinabangan at ito lalong mabuti. Pero, sabi niya, sa kabilang dako, kung mananatili akong buhay, ay makabubuti naman sa inyo. Makabubuti sa inyo. Kaya, ayoko pang mamatay. See? Si Pastora, yung di ba, earlier of our discussion. Kasi kapag buhay ka pa, at lingkod ka ng Panginoon, marami ka pang magagawa. Marami ka pang mapagpapala. Marami, yung extension o yung flow ng blessings ni God, dadaluyan ka eh. So marami mararating, di po ba? Kaya tinawag ko ang prayer na to ni Paul na selfless prayer. Selfless prayer.
Okay? Sabi dito, bakit? Ito ang, sana makita nyo to ha. Ito ang nakita ko dito eh. Tinatanong ko, God, ano ba talaga ang makukontribute ni Paul bukod dun sa kanyang example na at the face of persecution, hindi siya nag-give up, matapang siya, ano ba Lord? Alam mo, ako I believe with all my heart, kaya nga yung Pilipo ay aklat ng kagalakan, upang matulungan kayong makapagpatuloy ng lakasan natin. Ha? Kailangan ba ang kagalakan? Lalo na't isa kang lingkod ng Diyos. Dapat yung joy of the Lord is in your heart. Di po ba? Na ginagawa mo ang isang bagay dahil udyok ng banal na espiritu at udyok ng pag-ibig mo sa Diyos at sa kapwa. Udyok, may kagalakan. Hindi pansariling motibo. Hello? Hindi pansarili lang. Yung mga desisyon mo, hindi dahil, kakilala ko to, ganito, ganyan. Kundi, all for God. All for God. For the glory of God. For the glory, selfless. Wala para sa'yo. Walang matitira para sa'yo, kundi para sa iba. That is the heart of Paul. Sabi ni Paul, dahil dito natitiyak ko, what a prayer of faith. What a prayer of declaration. Natitiyak kong ako'y mananatili pang buhay at makakasama ninyo upang matulungan kayo makapagpatuloy ng may kagalakan sa inyong pananalig sa Panginoon. Kahit po, si Paul as a human, sabi nga, basang-basa niya ang mga mananampalataya. Amen po ba? Basang-basa. Basang-basa. Alam niya ang mga pangyayari, ang buhay, ang karanasan, ang agam-agam ng isang mananampalataya, ang mga takot, ang mga anxiety ng isang mananampalataya, lalo na ng isang naglilingkod sa Lord. Alam ni Paul, kasi naranasan niya, di po ba? Alam ni Paul na napakadali ma-slip away nung kagalakan natin. Konting bagay lang, aligagana. Di ba? Konting bagay lang, maliit na bagay lang. It's not a matter of life and death. Pero, hello, di po ba? And that is the heart of Paul. That is the goal of Paul. Matulungan. Matulungan kayong makapagpatuloy ng may kagalakan sa inyong pananalig. Kaya nga pala sinabi niya sa Pilipos 3:1, magalak kayo. I say it again, magalak kayo. Sabi niya, mamaya, basahin po natin ang Pilipos 3:1. Sabi niya, buksan natin ang Pilipos 3:1. Sabi niya sa Pilipos 3:1, kaya pala, sabi ko, that's why. Paulit. Di ba pag inuulit-ulit, importante yun. Sa wakas, mga kapatid, magalak kayo sa Panginoon. Always. Hindi ka abalahan sa akin na ulit-uliting isulat, hindi kaabalahan sa akin na ulit-uliting isulat sa inyo ang mga bagay na ito at ito namay sa ikabubuti ninyo. Hindi natin alam, di ko rin alam pa kung saan pa niya isinulat yung word na kagalakan. Pero sabi niya, hindi kaabalahan sa akin na ulit-ulitin. Ulit-ulitin. So, siyempre, pag inuulit-ulit, importante. Ang mga bagay na ito at ito namay para sa ikabubuti nino. Hello? Para daw sa ikabubuti nino niya? Para ba sa ikabubuti ni Paul? Na paulit-ulit niya sinasabi ng magalak kayo? Magalak kayo? Para daw po sa atin. Kasi, di ba, kailangan natin ng lakas. Kailangan natin lakas. At alam natin yan, hindi healthy sa immune system pag malungkot. Di ba? Pag tayo malulungkutin, bababa ang immune system. Pero pag tayo masayahin, laging positive. Tama ba? Okay? Yun. The strength. Yun ang kailangan natin. Kung wala kang lakas, hindi ka makapaglilingkod sa God. Physical and spiritual strength po ang sinasabi ko dito. Okay? Kung magkakagayon, lalo ninyo akong maipagmamalaki. Yan, sabi ni Paul, at will glorify God. At lalo ninyong pupurihin di ba? Ang goal naman natin,
the one purpose in our life is? Yes. To exalt the name of the Lord. To glorify God. To lift the name of Jesus. Yun ang ating ultimate one goal in life. Maparangalan si Jesus. Kaya ang sabi niya rito, kung magkakagayon, lalo. Alam po niyo, sa buhay natin, may degree eh. Dati, ito yung pananampalataya ko about healing, medyo tumataas, nadidevelop. Uy, okay na. Di ba sabi ni Jesus, kay liit ang pananampalataya nyo. May pananampalataya, pero gumaling ba? Gumaling, hindi. Bakit? Ang sabi niya sa mga apostol, kay liit ng pananampalataya nyo. Pero may pananampalataya. So, lalo, yung pang ibig kong sabihin mga kapatid, nadidevelop progressively. Nadidevelop ang ating pananampalataya, nadidevelop ang ating pagtitiwala. Progressive. Kaya sabi niya dito, lalo. As I've told you earlier, yes, may pagtitiwala ka. Hanggang saan yung pagtitiwala mo? Yes. Naniniwala ka, may pananampalataya ka. Talaga? Hanggang saan? Baka pag dumating ang pagsubok, di ba? Wala tayong madukot. Dapat may madudukot laki. Kaya dapat progressive po. Kaya kailangan talaga nating mag-aral ng salita ng Diyos. Pero, yung pag-aaral na talagang, yung talaga po bang hihimay-himayin natin, i-meditate natin, and isa sa pamuhay po natin. Kasi, kung hindi po natin isa sa pamuhay, paano po madidevelop yung ating faith sa finances, faith sa healing, faith sa maraming bagay. Sabi nga, experience is the best teacher. Pag nag-interview ako, siyempre kailangan may experience. Kasi pag may experience ang i-interviewin mo, the best teacher yun. Yun ang asset niya. So sa atin din po, as we go practice, kung ano po yung nasa Biblia, kung ano po yung ating nakikita rito, progressively, umaangat po umuunlad yung ating buhay spiritual. So, tapos na yata ako. Yung po ang pinakang topic ko for today, na katulad ni Paul, di pa ako tapos anak? Sige, go. Yung ating prayer must be selfless. Hindi lang yung gusto natin. Ayan, ito pa pala. Yan. Si Apostle Paul as human, taong-tao, may conflict. Tayo din naman lagi tayo yung ating pagdidesisyon. Ang hirap minsan magdesisyon. Pero si Paul, sabi sa verse 21 to 22, yan na po yun. Sabi niya dito, ngunit kung sa pananatili kong buhay. So, kung ano ito ang gusto niya. Pero ano ba yung necessary? Ganon din po sa ating buhay. Hindi lahat ng desisyon natin ay dahil, gusto ko to. Kundi minsan nagdidesisyon tayo, hindi man natin gusto, pero kailangan to. Nakuha po nyo? Kailangan eh. Hindi dahil gusto ko o ayaw ko. Basta ang mahalaga, is it necessary? Ito ba ang needed? Tandaan po natin, okay, makikita natin kung ano yung sinasabi ko. Next, anak. Okay? Self versus others. Ayan. Kaya ko sinabing selfless. Self versus others. Sabi ni Paul, hindi niya, sa dalawang hangarin, ang ibig niya'y pumanaw na. Upang makapiling si Kristo, para sa kanya yun ang convenient, yun yung desire. Pero, sa dalawang bagay na yon, ang pinili niya yung para sa ikabubuti ng nakararami. Yan. Kung ano yung makakabuti naman sa inyo. Next, anak. Life of Apostle Paul is ito. Ito yung sinasabi ko. Sa ating Kristiyano, our life must also be a life of self-denial and a selfless attitude. Selfless attitude. Hindi laging nakasentro yung sarili natin. Katulad ni Apostle Paul, na ipinakita po niya sa ating mga nabasa that his life is a life of self-denial.
Kinukonsider niya kung ano yung makabubuti sa nakararami. Sa nakararami. Hindi pang personal lang. And not what will satisfy him either. In his prayer, nabuhay si Paul in full submission to the Father's will. Kasi prayer po niya yun eh. Di po ba ang prayer parang prayer? Parang you are giving to God that dependency. Lord, bahala ka. Ito yung sinasabi ko. Ito yung kaisipan ko. Ito yung pananaw ko. Pero, prayer. Lord, bahala ka pa rin. 'Di ba? Ganun po pala tayo dapat. Let God's perfect will be done in our prayer. Next, anak. Ayan. Nung malaman na niya, as I've said kanina, nung makita niya yung magiging outcome kapag siya ay mananatiling buhay, naging naging firm. Nakita lalo niya yung purpose niya, na siya po ay makapagbigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Next, anak. Apostle Paul, in his prayer, basahin po natin ang Filipos 1:3-30, kabuuan ng prayer ni Paul. He just expressed his desire, analyzing what is best, but he didn't decide or choose or mention his decision. Sinasabi niya yung kanyang gusto, yung kung ano yung para sa kanya ay nais niya, pero hindi naman siya nag-decide. Hindi siya nag-decide. Rather, he fully entrusted through his prayer to live everything in God's perfect will. Conclusion na po ako. Yan. Sa prayer po na nakita natin, in a selfless prayer of Paul, nandun yung dependent on the Lord and not on ourselves. Why? Why hindi tayo magdidepende sa ating sarili, sa ating mga prayer, na ito talaga, Lord? Kasi, hindi naman natin alam talaga. We are not all-knowing like our God. Hindi naman talaga natin alam kung ano yung makabubuti sa atin. Hindi naman talaga natin alam yung beginning, maybe beginning, but yung end. Only God knows the beginning hanggang end ng buhay natin. Kaya, only in God, we can depend fully. Sa Kanya lang talaga. Kasi she knows the very best. She knows everything kasi. So, alam po nyo, why we are dependent on God? Ito pala, why we are dependent to the Lord, our God? Kasi, God is our Father. God is our Father. And yung Father, yung word na Father, nandun po yung pagiging extreme ng pagmamahal. Extreme. Ganun po ang pag-ibig ng ating Ama sa atin. Extreme. Sabi ko pa dito, regardless of what your earthly father was like, God is a Father of love, and He cares for you and me. His parental love offers security. Security. Tandaan po natin yan. No one knows kung saan tayo secured. Pero our Father, the Father's love, offers security, encouragement, nurturing, pag-aalaga. Alam na alam ng Lord kung paano tayo aalagaan. Minsan, hindi maganda ang mga nangyayari. Pero, yung pala at the end, para sa ikabubuti natin. Kaya, we must trust God. We must depend God. Again, why? Kasi, siya ang talagang tunay at lubos ang pagmamahal sa iyo. Kaya po, sa ating buhay, lagi nating masasabi, Lord, not my will, but yours. Not my will, but yours. Pero alam naman natin yan, 100%, na kapag ang ginagawa natin ay naaayon sa kagustuhan ng Lord, alam naman natin alam naman natin what is the revealed will of God. Alam naman natin that God is in our behalf. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Amen po ba? Amen. So let us pray. Father in heaven, you are our Father.
And you are an omnipotent, omniscient Father. You know the beginning and the end. Help us, God. Help us na magpasakop sa inyo, Panginoon. Help us not only to read and study your word, but to obey and listen to the voice of the Spirit. Father God, sa buhay po namin, wala kaming maipagmamalaking anuman. Wala, Panginoon. Hawak-hawak mo sa iyong mga kamay ang lahat-lahat. Ikaw ang may karapatang magbigay, ikaw ang may karapatang bumawi. Ganun din sa aming buhay, God. Kaya, Lord, habang may oras at panahon pa, Panginoon, may we give priority. Priority in loving you, not only loving you, but knowing you. Because we cannot love somebody or anyone na hindi namin kilala. Lord, nawa, bawat isa sa amin, magkameron ng masidhing hangarin, pagnanasa, nabasahin ang iyong salita, naisin ang banal na Espiritu Santo ay mangusap habang nagbabasa kami, nag-aaral ng iyong salita. At hangarin namin ang pagsama at paggabay ng banal na Espiritu, anuman sitwasyon ng buhay namin, nasan man kami, antas ng buhay namin, Lord, hingi namin ang inyong gabay. Sapagkat as we need to admit, kung wala kayo, wala kaming magagawa sa buhay na to. Lahat ng aming pagpapagod, lahat ng aming effort, kung hindi ka nalulugod at hindi kami gumagawa, hindi kami naglilingkod ng ayon sa nais mo, all those things are useless, God. Kasi, as the Apostle Paul said in Philippians 1:21, ang mabuhay ay para kay Kristo, upang ang kamatayan ay maging kapakinabangan. God, yung aming lakas, yung aming karunungan, gamitin namin sa tama, sa ikalulugod mo, Panginoon. Ikaw lang ang Diyos na nakakakita, Panginoon. Lahat hayag sa iyong harapan, Panginoon. Holy Spirit, teach us to love you, to love the Lord with all our heart, with all our soul, with all our strength, with all our mind. Help us, God. Help us, God. Because to live, Panginoon, ay para sa iyo lang. Sapagkat ikaw lang ang nagbigay sa amin ng buhay, pangalawang buhay. Hindi lang isang buhay ang binigay mo. You give us the second chance, God, na kami tubusin mo sa aming mga kasalanan, na kami iligtas mo sa kapahamakan sa lugar ng impyerno. Lord, you give us another life. Kaya Lord, out of our gratitude, God, tulungan mo kami, banal na Espiritu Santo, to live the Lord, to love the Lord, and live for God. This is our prayer. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Ayan. Dadako na po tayo sa banal na hapunan. Sabi nga kanina dun sa awitin, sabi ni Sister Ann, narinig ko, yung amazing love ni God, di ba? Yung amazing love ni God. Dapat
ulit-ulitin nating alalahanin yung amazing love. Gustong-gusto ko yung awiting yan. Gustong-gusto ko yung awitin na yan. And honestly, gustong-gusto ko na awitin yan, na inaawit yan ni Ann. Kasi noon si Ann active, tapos biglang nawala. Ewan ko ba't sa napunta yan. Hindi ko na nakikita sa stage. Pero pag inaawit niya yan, even nung mga nakaraang panahon, pag inaawit niya yung awiting yan, talagang touch na touch ako. Alam po ba niyo yung there's always anointing? Sa mga awitin po, yung may anointing may dating ang bawat awitin. Kaya kanina po, nung nandun ako sa kwarto at narinig ko yung boses na naman ni Ann for that amazing grace. Ano bang title niyan? You are my king. Alam ko, amazing love. Okay, nang marinig ko yan, talagang sobra po, nakaka-touch. Sorry. So, kuha na po tayo. Nalibang ako sa kwento, sa You Are My King. Kuha na po tayo ng elements for our Last Supper. Oh, ang easy ng aking message. Thank God. Thank God. Thank you. That amazing love. Sabay-sabay po natin, awitin po natin. Let us all stand. Awitin po natin. Let us worship the King of Kings. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. Let us worship God. Hallelujah. Hallelujah. Let's open our hearts. Worship Him.
Ang hapag ng Panginoon ay isang taimtim na pagpapahayag ng kamatayan at muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Isang pag-alaala sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mabiyayang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ito ay hindi lamang isang ritual na ginagawa ng iglesia, kundi ito ay isang pagsunod sa utos ni Hesukristo na ating Panginoon. Hindi nito napapatawad ang ating mga kasalanan, subalit sinasalamin ito ang bagong tipan ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus. Ito rin ay isang mahalagang pagpapakita ng ating pakikipag-isa sa katawan ni Kristo, ang Iglesia. Ang babala ni Apostol Pablo ay nagsisilbing palaala sa atin na ang hapag ng Panginoon ay isang gawaing pinag-iisa, hindi pinagbabaha-bahagi ang mga mananampalataya kay Kristo. Madiing ipinapalaala ni Apostol Pablo na ang hapag ng Panginoon ay isang banal na gawain at dapat igalang. Ang pakikibahagi rito ng hindi nararapat ay magbubunga ng hindi maganda. Ang hindi nararapat na pagtanggap at pag-inom sa mga simbolo ng katawan at ng dugo ay isang kasalanan sa katawan at dugo ng ating Panginoon. Dahil dito, kinakailangang saliksikin nating mabuti ang ating sarili upang matiyak ng buong kamalayan na tayo'y karapat-dapat na sumalo sa banal na hapag ng ating Panginoon. Dahil po dito, sa sandaling katahimikan, humingi po tayo ng kapatawaran sa ating Diyos, makipagkasundo po tayo sa Kanya, bago po tayo dumako sa banal na hapunan. Panginoon naming Diyos, lubos ang aming pasasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo, minarapat mo pa rin kami maging mga anak mo. Sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, para po sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan. Dalangin po namin na sa aming pagtanggap sa simbolo ng katawan ni Jesus na nabayubay sa krus, patuloy po ninyong pag-alabin ang aming mga puso sa pagpupuri sa iyo. Pagpalain mo po ang simbolong ito upang ito'y maging pagpapala rin sa amin. Taas po natin ang tinapay na nagsisimbolo ng katawan ng ating Panginoong Jesus. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, nung gabing siya ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, at pinagpira-piraso ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Tanggapin po nating lahat ang simbolo ng katawan ng ating Panginoong Jesus. Panginoon naming Jesus, Panginoon naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat din sa iyong kaloob na buhay. Ang dugo ni Jesus na nabubo sa krus ng Kalbaryo ang siyang naghugas sa aming mga kasalanan upang kami po'y maituring mong mga anak. Inihahandog po namin sa iyo ang aming mga pagsamba at pasasalamat bilang isang haing buhay para sa ikaluluwalhati
ng iyong pangalan. Habang patuloy po namin pinapahayag ang iyong kaharian at ang iyong muling pagbabalik. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Itaas po natin ang nagsisimbolo ng dugo ng ating Panginoon. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, "Ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya." Tanggapin po nating lahat ang simbolo ng dugo ng ating Panginoon. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan. Hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesus. Tapat ang tumawag sa inyo. At gagawin niya ang mga bagay na ito. Sumainyo nawa ang pagpapala ng ating Panginoon. Makakaupo na po tayo. Patawag kay Beth. Nasaan ba nandun pa Sister Beth? Ay, Noemi. Si Beth sa offering. Magandang umaga po muli sa bawat isa. Ngayon naman po ay dumako tayo sa pagkakaloob. Sige, mayroon lang po akong tanong sa inyo. Ito po ay tuwing linggo natin ginagawa. Tama, after the message, next is giving our tithes and offering. Why we should give po in honoring God? Anyone? Why we should give in honoring God? Meron po ba kayong mga sagot sa inyong mga puso na nais ninyo i-share ngayong umaga? Sino ho ang volunteer? Magbo-volunteer. Bakit tayo nagbibigay sa honor natin in honoring God? Ano ba yung motive ng heart po natin? Pasasalamat according to Pastora Joy. We give because our God is a giving God. Tama po ba? Mapagbigay po ang ating Diyos. As a matter of fact, He gave His only begotten Son for all of us in order for us to be saved and have an eternal life. So, sa John 3:16 pa lang, malalaman na natin at yung puso natin ay mauunawaan ng ating Diyos ay Diyos na mapagmahal, mapagbigay. Siya yung pinaka-generous sa lahat sa atin. Kung meron tayong nakikita, ay napaka-generous naman ng tong taong to, no? Masyado siyang mapagbigay. Pero higit kanino man, ang Diyos po ang generous sa lahat. The greatest gift of immeasurable eternal value. Yun yung ipinagkaloob sa atin ng Panginoon na hindi natin talaga mame-measure yung kanyang generosity. Imagine, only begotten Son pinagkaloob sa tulad natin na mga taong makasalanan because He loves us. Hindi niya pinagdamot yung kanyang kaisa-isang anak.
Sabi dito sa Deuteronomy chapter 8 verse 18, sabi dito, "But you shall remember the Lord your God, for it is He who is giving you the power to make wealth, that He may confirm His covenant, which He swore to your fathers as it is this day." God gave us the power to produce wealth. Pero alam niyo po ba that there is one power and one ability na hindi natin or wala tayo nung meron siya. At yun nga po yung power to save people and the ability to earn way to go to heaven. Wala tayo nun. Only God has. Now, ano yung katayuan natin bilang mga tao? Ikaw at ako ay spiritually bankrupt. Naniniwala po ba tayo doon? And morally deficit. Wala tayong na-earn at wala tayong ma-earn na spiritual na bagay para tayo makarating sa heaven. Pero God gave or God made a way for us to have eternal life in His kingdom. Yes, dito sa lupa, meron tayong mga kinakaharap na mga problema, suliranin. Tama po ba? Actually, we have legal cases pa nga eh. Tama ba? Pero, alam niyo po ba na mas higit pa doon yung kinakaharap natin at kakaharapin po natin. Ano yon? Maraming kaluluwa ang nakalinya para sistensyahan. Ano yon? Sistensyahan, ang tawag doon, masistensyahan sila ng eternal death. And we are so blessed because this church was established to fulfill God's greatest commission, and that is to reach more souls, di ba? Para kay God. So para saan tong ginagawa nating giving tithes offering, sacrificial offering? Itong lahat ng ito hindi para mapapunta sa isang tao, sa isang pamilya, o sa kung sino mang tao. All our tithes and offering po ay ginagamit for His kingdom, for His ministries. At isa doon yung ating tinanguang ministeryo sa Panginoon, and that is to reach more souls for Christ. At iyon yung lagi natin tatandaan, why this church is existing, not to earn profit para sa mga sarili natin, no? Ang church na ito is established para mag-reach out ng maraming souls for Christ. Ano ba yung meron ka ngayon? Ang iba, pinagpapala ng Panginoon through finances, pwedeng ipagkaloob sa Panginoon ang bahagi nito. Ang iba ay maraming talento, ang iba ay maraming skills, ang iba ay maraming oras, no? At iyon yung pwede natin ipagkaloob sa Panginoon. Palakpakan nga po natin yung ating mga kapatid na nagsipaglinis kahapon. Talaga ng church, no? They have time, they have effort para gawin yon. At iyon po yung mga pwede nating ibahagi sa iglesyang ito. Huwag lang tayong mag-focus doon sa monetary. Marami tayong pwede i-contribute para sa need ng church. Even po yung inyong pagtap ng balikat sa kapatiran na nakikita po natin na nagpapagamit sa Panginoon, that is our way of appreciating them. Tama po ba? At yung bawat bahagi na ipinagkakaloob natin sa gawain ng Panginoon, if we don't have time dahil meron tayong work, nakakarating din po yung puso natin doon sa mga bahay-bahay, sa mga pamilyang pinupuntahan ng ating mga kapatiran. So may bahagi din po tayo sa kanilang sa gawaing iyon through our giving our tithes and offering. Sana po ma-challenge po tayo sa umagang ito na ipagkaloob po natin yung kaya natin at meron tayo na gusto ng Diyos na ipagkaloob sa kanyang gawain. Huwag lang tayong mag-focus sa monetary. Mayaman
at malawak yung tinutukoy sa Jeremiah chapter 8 verse 18 that God has given us the power, no, to produce wealth, no? Si God hindi lang nakafocus dun sa pera na wealth, hindi. Even your talents, your skills, your effort, your time, that is also wealth in His eyes. So, ano ba meron ka na pwede mong ipagkaloob sa Panginoon? Tayong lahat ay yumuko at manalangin. Lord, maraming salamat po sa pagkakataong muli kami ay mabuhay. Muli kami ay ma-enjoy yung lakas na ipinagkakaloob mo. Thank you, Lord God, sa breath na na-enjoy namin, Panginoon. Normally kami ay nakakapag-inhale and exhale, Panginoon. Through your grace, na-enjoy namin ang buhay. God, sa umagang ito, it's time for us to give thanks to your name, to give thanks unto you, Lord God, through giving our tithes, offerings, skills, talent, time, effort, everything, Lord God, na pwede namin ipagkaloob sa iyo. Alam ko po, Panginoon, na hindi mo ito tatanggihan. Buong puso mo itong tatanggapin para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. And also, Lord God, kung ano pa yung kaya naming ibigay, ipagkaloob, ibahagi sa iglesyang ito na sa tingin namin ay makakatulong at need ng church na ito. Lord, huwag kami maging maramot na ipagkaloob ito. Even, Lord God, yung mga words of affirmation, Panginoon, na pwede naming sabihin sa aming mga kapatiran na nagiging pagpapala sa buhay ng marami, huwag naming ipagdamot na ito ay aming ipahayag sa kanila. Lord, maraming salamat po sa bawat kakaloob namin, Panginoon, pagpalain mo ito at patuloy, Lord God, na i-multiply mo ito according dun sa motive ng aming mga puso, sa kondisyon ng aming mga puso. Kaya Lord, dalangin namin, patuloy mong matagpuan ang aming mga puso na maayos sa iyong harapan. Salamat po, Panginoon, sa iyong kapurihan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen? Hello? Amen. Okay na? Hello? Ayan. Sige po, kung walang announcement, may isa pa po ako nakitang nawawala din. Nawawalang tupa ng Lord, si Brother Tom. Welcome, Brother Tom. Kanina, hindi kita na-welcome dahil wala ka pa. Thank you for coming. Sige, tayo na po tayo for our benediction. Sino pa po ang mga pahabol? Sige po, let us pray. Ama naming makapangyarihang sa lahat, kayo po ang nagpapala sa inyong mga anak dito sa GIOS. Salamat po sa pagpapala na tinanggap namin sa umagang ito.
Patuloy po ninyong igawad ang inyong pagpapalang physical, moral, mental, and much more spiritual na pagpapala sa iyong mga anak. Gaya po ng inyong sinabi sa aklat ng Deuteronomy, kami ng mga anak mo ay ulo at hindi kami paa. Pasasaganain ninyo kami ng ani sa aming mga bukirin, bubuksan ninyo ang langit upang ibuhos ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain ninyo sila sa lahat ng kanilang gagawin. Dahil dito, hindi sila mangungutang, bagko sila pa ang magpapahiram. Itaas po natin ang ating mga kamay. Naway sumainyo ang Espiritu ng Panginoon, gayon din ang katagumpayan sa bawat araw ng inyong buhay. Sumainyo ang pagpapala mula sa ating Panginoong Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Are we all blessed? Amen. Ayan. So, ayan, patuloy tayong mawit ng papuri sa ating Panginoon bago tayo umuwi. Hallelujah. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Oh, oh, oh. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens. Carrying our burdens. Covered in our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live. I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. He's Let's sing. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, we'll shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated.
we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. There's resurrection, power of Christ, alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. In Christ we live, and I am healed in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. So praise you, Lord. God bless you. God bless everyone. Ayan. And see you all next week po. God bless po. For announcement po, teaching class after the service po.
Check. Hey, hey. Take